Impluwensya ng mga Tsino na sa paglipas ng panahon naging patok na sa panlasang Pinoy. Ang pansit. For long life, ika nga. Easy lang din kasi ang pagluluto nito. Igigisa lang ang mga sahog na gulay at karne. Tsaka ihahalo ang noodles. Maraming klase ng noodles na pwedeng gawing pansit. Depende sa hugis nito at kung saan gawa. Isa sa pinakapopular ang vermicelli o sa Filipino, yung sotanghon. Ito yung klase ng noodles na gawa sa bigas, karaniwang maputi at maninipis ang hibla. Ngayong umaga, ito ang ibibida sa dalawang recipe na ating ituturo. Una, ang chicken vermicelli soup. Huwag matakot sa pangalan, mga mare, dahil napakadali lang namang iluto nito. Ang mga sangkap, isang pakete ng sotanghon noodles, 3 kutsarang mantika, 1 pirasong sibuyas, 1 kutsarang tinadtad na luya, 1 pirasong bawang, 2 pirasong chicken breast na hiniwa ng maliliit, 1 pirasong mais na tinanggal ang mga butil, 1 tasang toyo, at 1 soy. Unang-una natin gagawin, yung ating sotanghon, hinugasan na natin to. Ilalagay natin siya sa mainit na tubig. Hindi dapat kumukulo, mainit na tubig lang. Tatakpan natin for 10 minutes habang nagsusutay tayo ng ating sauce. Mantika. Pag nagigisa ko, inuuna ko pa rin ay onions. Bakit? Dahil gusto-gusto ng mga Filipino inuuna ang bawang. Pero once na na-overcook ang bawang, pumapakla ito. Pagkatapos ng onions, naglalagay na ako ng luya. Pag naamoy nyo yung luya ay naluluto na. Ang susunod ko pong ilalagay ay yung bawang. Pag yung ginasa natin ay mabango na, naamoy mo na ang bawang, sibuyas at luya, yun yung tamang-tamang panahon para maglagay na tayo ng ating cut na chicken breast. Pag nakita natin na ang ating manok ay halos luto na, ilalagay na natin ang ating mais. Pag nakita natin na ang kulay ng mais ay nagbago na, ito ay dilaw na, ibig sabihin ito ay ready na para lagyan natin ng ating chicken stock o yung pinakuloang buto ng manok. Lalagyan natin ng toyo. Pagkatapos natin haluin, maglalagay na tayo ng coriander o wansoy para mas lalong may lasa. Pag kumukulo na ang ating soup, pwede na natin lagyan to ng ating vermicelli noodles. At ngayon, ready na ang ating chicken vermicelli soup o chicken sotanghon soup. Ang ginastos natin sa pagluluto ng chicken vermicelli soup, 130 pesos lamang, good for 4 na. Solve! Ang ating ikalawang sotanghon recipe, ang veggie tofu pansit. Ang mga sangkap, 1 tasang mantika, tig 1 pirasong sibuyas at bawang, 3 pirasong tofu na hiniwa sa maliliit na piraso, carrots, celery o kinchay, repolyo, 1 tasang toyo, 3 kutsarang atsuete powder na tinunaw sa tubig, at 1 pakete ng vermicelli noodles. Umpisahan natin siya by mantika. Ang isusunod natin ay onion. Maglalagay na tayo ng bawang ngayon. Pagkatapos nito, ilalagay na natin ang ating tofu. Pagkatapos ng tofu, ilalagay na natin ang ating mga gulay. Kasi nga ito ay stir-fried vegetable. Ilalagay na natin ang ating carrots, at ang ating repolyo, at ang ating celery. After 2 to 3 minutes natin sinusute ang lahat ng gulay na ating pinagsama, maglalagay na tayo ngayon ng toyo.
Susunod natin ay ang ating chicken stock. Ito yung pinakuluang buto ng manok na kanina ginawa natin. Pag nakita natin na kumukulo na ating sinison na pansit, naglalagay ako ng aswete. Ito yung aswete powder na nilagay sa tubig. Wala naman kasi siyang flavor na binibigay. Ang bibigay lang ng aswete ay kulay at fragrance, pampabango sa ating pansit. Pag naihalo na natin ang ating annatto seed sauce, pwede na natin siyang lagyan ng ating vermicelli noodles. Isang bandehadong veggie tofu pansit na good for 4. Yan ang naluto natin sa halagang 120 pesos lang. Mga kapuso, wag nang matulog sa pansitan. Iluto at ihain na ang healthy sotanghon recipes na itinuro namin para long life. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.